On today's DRFM show, we're going to talk about the first IPO in 2025. Top line. So, meron na silang nakuhang final regulatory approval. Ang tanong, bibilihin ko ba siya? And still, kakaroon pa rin ng matinding weakness ang ating Philippine stock market. Some of it is contagion effect sa mga Trump tariff, pero I think some of it is internal na din, no? Kumbaga parang bad optimism sa Philippine economy. We have the debt service burden ng Pilipinas, umaangat ng umaangat year over year since the new administration, which is normal naman yan na normally umuutang ka, malaki yung binabayaran mo. Ang tanong, nagre-reflect ba yon sa GDP growth ng bansa mo? Na-maintain mo ba yung debt to GDP ratio na tinatawag? Meron ka bang natapos na big ticket infrastructure na obviously yun yung talagang makakatulong sa paglago ng isang economy? Earlier this week, nagkaroon ng glitch sa PSE. Hindi siya nag-open on time kasi nagkaroon daw ng glitch. And then you have Tesla and Elon Musk. I think a few years from now, Elon Musk and Tesla will go down in history bilang isa sa mga companies na magkakaroon ng scandal, massive scandal. Parang yung nangyari kay Enron dati. I think the Tesla company is about to go bust in the coming years. And lastly, we have DG Plus. May ano daw sila? Responsible gaming or you can call it responsible gambling. Di ba? Kasi yun naman talaga yung in-offer ng DG Plus. Ang tanong, makapekto ba to sa business? Makapekto ba to sa behavior ng mga participants ng mga sugarol? So first update muna tayo sa ating stock market. So ito yung summary ng year-to-date performances and pinakapangit pa ng performance year-to-date is the Philippine stock market. Meanwhile, you have the emerging market on the green. Dinadala sila ngayon was definitely ng China market. And then yung Southeast Asia, Southeast Asia ETF is flattish. So yes, bumababa yung US market, kakaroon yan ng contagion effect. Pero how come? 'Di ba? The Southeast Asia ETF is flattish, Philippine stock market is negative 6%. So ibig sabihin, hindi na lang yan basta contagion effect from the US. I think some of it is internal pessimism or bad sentiment sa overall Philippine economy. Kaya investors, they're trying to sell PSEI kahit na I believe murang PSEI. Pero minsan kasi yung mga investor, lalo yung mga malalaking investor, especially mga foreign investor, tumitingin yan lagi sa trajectory ng isang economy. Na I believe yun nga yung pinaka-number one na buy and sell decision nila lagi. So kapag hindi maganda yung outlook ng isang bansa, binebenta talaga nila yan. Okay? And I think that's what's happening to PSEI. I think magko-continue to until siguro next month. Until maglabas ng first quarter result yung mga companies, first quarter of 2025. Kasi parang kailangan na ngayong patunayan ng mga companies na kahit hindi maganda yung outlook ng Philippine economy, kaming nasa private sector, kaming mga nasa listed na company sa PSE are still growing. I think baka doon ulit medyo mag-reverse yung sentiment, di ba? May masmasan yung ibang investor. Pero sa ngayon, is in the red. Okay. Meanwhile, I have my portfolio, my dividend retirement portfolio still on the green. Still very resilient and somehow stable. So, ito yung debt service burden ng Pilipinas na pangat ng pangat. Okay, which is in most cases, ganyan naman talaga, from 7, naging 9.12 billion noong 2021.
8.48 billion noong 2022. So 2024 17.16, di ba? Pero ang pinakatitignan pa rin lagi dyan is i-ratio mo yan yung debt to GDP ratio. So makikita nyo rito, so ang ratio natin nag-average siya around 55%, 1990 to 2022. Then pandemic happens and then the new administration happens. So nag-end tayo Q3 2024, ayun no, 61.3. So hindi to pwedeng magtuloy-tuloy na baka this quarter 62, 63, hindi mo namamalayan baka bigla nang mag 70% debt to GDP. Di yun tama, okay? Kumbaga parang sa stock market lang din yan, no? Hindi masama umutang. Basta at the end of the day, yung inutang mo is mag-materialize, di ba? Kasi parang itong debt to GDP na to, parang ito yung masabi mong parang leverage na rin ng Pilipinas habang lumalaki. Nagtitake tayo ng mataas na leverage. So, paano bumaba yung leverage? Kailangan mag-materialize or may mag-materialize na growth, which is the GDP. Na if you'd been following the GDP data ng Pilipinas, mostly na lang nang nag-hold niyan ngayon is consumer spending. Kasi madami tayong OFW remittances, may mga BPO, content creators, virtual assistant, and anything na nag-earn or pinapasweldo ng ibang party, bang entity, bang bansa. Yan ang hindi gumagalaw sa atin is yung mga big ticket infrastructure projects. Ba't hindi sila gumagalaw? Meanwhile, di ba, todo paayuda, no? Laki ng budget sa mga ayuda. Grabe. So, ba't nangyayari yun? Kasi right now, everything in the Philippines is all about politics. You look at the news headlines, social media, everything is all about politics. And aside from local politics, magulo din yung ating geopolitics. Most recently is yung sinurrender natin yung isang former president, no? Actually, hindi lang siya former president. Based on popularity and rating, siya yung pinaka-popular sa lahat. And basta-basta na lang surrender mo siya on a foreign entity na madaming bansa hindi siya nire-respeto, yung ICC na yan. Aside from that, you still have this, no? Yung the more, the merrier. Di ba? Typhoon missile. Yung we keep on antagonizing China. Isa pa to na from time to time gumagawa ng ingay. Di ba? Balak na naman silang mag-deploy ng pangalawang typhoon missile. Nag-warning na nga si Putin sa Pilipinas na huwag kayong kung ano nung pinaglalagay nyo dyan maglalagay naman silang pangalawa. Di ba? So, of course, yung mga ganito, di ba? Do you think gusto ng mga foreign investor yung mga ganito? mga news? Kung may common sense ka, malamang ayaw nila yung mga ganyang news. Gusto ng mga foreign investor, di ba? Gusto nilang peaceful na country. Marunong may pagkaibigan sa lahat. Marunong sa tinatawag na diplomacy. And hindi pa bago-bago yung policy. Di ba? Ganun yun. So, habang gumagawa ng effort, todo effort daw sa pag-lure ng foreign investor. Meanwhile, gumagawa lang tayo ng ingay sa geopolitics, no? Ang tanong, may magmamaterialize kaya sa pag-lure mo ng foreign investor? That I highly doubt na kakaroon ng materialization. And another news na potentially medyo pag mga ito, nababatrip mga foreign investor. Pag nadidelay yung opening ng isang market. Di ba kasi yung mga foreign na yan, importante sa wine, liquidity. Kung may gusto silang bilhin, may gusto silang ibenta, kailangan accessible sa kanila yung market. Ngayon, if you have a certain platform of infrastructure na ganito, kakaroon ng mga delay, syempre, ayaw nila yung mga ganyan. Okay, so I hope ito na yung last na trouble ng PSE this year and maayos nila. Okay. Kasi sa financial market, time is gold. Liquidity is king. And kapag may mga ganto-gantong delay, yung access yung mga funds mo, wala, iinit ulo dyan ng mga investor, especially ng mga foreign investor. Okay? And now sa topic ko for today. Top line gets final regulatory approval.
625 million offering na actually I think nabawasan na ito nung nabawasan. Ang una ata nila is close to 1 billion. Then binawasan nila ng binawasan hanggang sa naging 625 million. So magre-raise sila ng 732 million. Tama ba? Inline ba to sa headline? Actually, ba't ganito? April pa to. So, itong April pala, 732, around, sabihin mo ng, around 20% stake. So, parang mangyayari, magiging 1 plus billion siya in market cap, no? Once na nag-IPO. Ngayon, ano ba tong company na to, no? Topline. May tanong-tanong din sa akin nito, sa aking channel. Well, basically, ang pagkakaintindi ko sa nilang company is that, taga-benta ng fuel. Okay? Yung website nila actually, medyo, hindi ganun kadetalyado ano yung gusto nilang gawin. Pero nandito yan, no? Commitment to quality, blah, blah, blah. So, ayan, taga-supply, blah, blah, blah. Pero, we ensure timely and efficient delivery of fuel to our clients. Desired location, thus minimizing downtime and maximizing productivity. So, ito yung subsidiaries nila. Meron silang light fuels kung saan ito yung service station, gas station na potentially may kasama daw EV, solar panels, and then syempre may sila logistics, okay? So technically yung business nila is parang in competition with Petron and Shell Philippines. Na doon pa lang, ayoko nakakatbilhin tong company na to, no? Hindi dahil sa competition, di ba? Parang ayoko siyang bilhin not because of competition, but mainly because of the industry. Di ba? Hindi magandang industry yung ganyan, yung taga-benta ng fuel sa Pilipinas. So if you look at Picor, Petron, di ba? If you look at its financial, this one is struggling company, struggling business, oh. O, kita nyo yun? Yung revenues niya, pababa ng pababa. And year to date niya last year, ito yung 3 months or 9 months, 9-month period niya, bumababa, profitability, bumababa, baba rin ng margins ng business na to. And alay din ng nito, utang niya, pahit ng liquidity nito eh. So ito yung quarterly report ng Petron. Malaking business na to part of Ramon Ang, San Miguel. Pero wala, no? Talagang hindi maganda yung industry na to sa Pilipinas. Maganda to kapag may sarili ka mismong mga oil wells, ikaw mismo yung nagdidig ng mga oil. Pero wala eh. Kapag distributor ka lang, gas station, ganon, wala, no? So makikita nyo, laki ng utang nito. Short-term loans, 131 billion. Iba pa silang mga liabilities and obligations dito. And long-term debt, di ba? 100 billion. Pag pinagsama mo yan, di ba? Makikita mo, ipit na kagad yung kanilang current asset. And sales nila is, kung hindi nag-stagnate, bumababa. Ang baba ng margins nila, oh. Kita nyo yan. So, this type of businesses is a low margin business. 213. Tapos, ang net income mo lang is 1 billion. So, it is a cash flowing business and maski yung cash flows nila bumababa. Siyempre, kailangan din nilang mag-capex na makita yung kina-capex nila, oh. Significantly higher than the one na nire-report nila na profit. So, magastos itong mga ganitong klase ng business. Another one is the Shell Philippines. Dati namimigay ito ng dividend. So, last year, hindi na siya namigay. Kasi, naipit-ipit na rin to. Ganitong klase ng nature ng business. So, makikita nyo, di ba? Short-term loans, 26 billion. Di ba? Loans payable, lease liabilities, pag pinagsama mo, that's more than 30 billion. And ang current asset lang nila is around 44. So, doon pa lang, again, ipit. So, mag-generate sila ng sales lower. And makikita nyo, again, is a low margin business, 185 billion.
Net income mo, di ba? Close to 1 billion lang. So, cash inflows nga nito, negative. Di ba? Papalabas. So, hindi na bigyan ng dividend. So, makikita nyo guys, there's a challenge sa mga ganitong klase ng business sa Pilipinas. Kasi nga ano lang logistics and distribution. So, pag nagkaroon ng disruption sa oil industry, masyado silang naapektuhan. Diba? Unlike kapag sa'yo mismo siguro yung or may sarili ka mismong oil wells malapit sa Pilipinas, ikaw mismo yung nagdidig ng oil, kontrolado mo yung mga planta na yon, yung oil and gas power plants na yon, I think doon siya okay, no? Pero pag logistics and distribution, talagang may challenge. So, yun ngayon yung i-research my top line. Ayun yung tatanungin mo sa kanila. Paano nila ina-navigate yung industry-wide challenge? Kasi siya hindi siya individual company challenge. It's a challenge to the whole industry. Kaya bang i-navigate yon ng top line? Ayun yung tatanungin mo, yun yung sasagutin mo sa sarili mo bago mo bilhin to. Ang tanong is, ano ba yung nito, no? Performance niya. May disclose na ba to na parang performance niya in the past? Ganon. Ewan ko. Di ba? Kayo na pala mag-research. Ito pala annual report, quarterly, pero to be uploaded once available. And because of that, na may nakikita kong industry-wide challenge, hindi ko siya bibilhin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Ako, personal opinion ko lang yun. Kayo, baka may alam kayo na hindi ko alam. Doon mapasok yung personal due diligence. On another news, we have Elon Musk and Tesla. Nakakita na ng crack. Inconsistency sa nilang financial report na sinasubmit. So, a lot of people nami-mistake si Elon Musk bilang isang genius. No? Ako rin, nung una ko siyang napapakinggan, parang medyo may pagka-weird tong taong ta. Pag nagsasalita, kala mo parang genius. Pero the more I listen to Elon Musk, no, especially kanyang mga meetings with shareholders, kanyang mga presentation, the more I realize na si Elon Musk isa lang siyang malaking hyper, no. So, ba't ko siya sinasabing hyper? So, yung klase ng tao, CEO, insider na malakas mang hype ng kanyang sariling stock. So, paano mo ba i-hype yung sarili mong stock? Well, you keep on promising different kinds of projects, di ba? It doesn't matter kung mag-materialize man sila at some point in the future, basta you keep on telling your shareholder, ganito yung gagawin namin, ganito yung project namin, ganito yung vision namin, di ba? Ganun ang Tesla. Ang dami na netong pinagsasabing kalokohan in the past na up until today, hindi nagmamaterialize. So, ba't nila ginagawa yon? Well, to hype the stock, no? Kaya yung stock price niya ngayon is overvalued. So, this is Tesla na pababa ng pababa in recent months. Actually, mamamatay na to eh. Problema, nag-call in siya kay Donald Trump eh. Sinuportan niya si Donald Trump and nung nanalo si Donald Trump, syempre, kakuha ng good sentiment yung kanyang, kanyang company. Pero, the end of the day kasi magre-report ka ng magre-report ng mga financials mo eh. And nakikita, natalo na siya ng natalo eh. Di ba? Yung kanyang car sales are going down. Pababa ng pababa sa lahat ng region. China, Europe, pababa ng pababa. Tapos nagkakaroon pa siya ng mga gantong inconsistency sa kanyang balance sheet. Ang pagkakaintindi ko sa article na to is meron silang ni-register or nilagay na figure ng capex spending sa nilang cash flow statement. Pero nung nasa balance sheet na may nawawalang ayan, parang 1.4 billion which is a lot of money, no? Or a lot of money na inconsistent. So ang current PE ng Tesla is 134. Grabe, no? So bumagsak na siya ng matindi. And still, nasa 134 pa rin yung kanyang PE. Maski yung kanyang financials bumababa ng bumababa. So, anong magiging lesson dito guys? Ang magiging lesson dito, hindi mo pwedeng
or I should say hindi mabubuhay yung stock price mo ng puro hype lang. Okay? Puro hype, but at the end of the day, nag-under-deliver, nag-underperform yung financials. Eventually, hindi yun sustainable and eventually magko-collapse yung stock na I think yun yung mangyayari kay Tesla in the coming months or in the coming years. Especially you have a certain clown like Elon Musk, di ba? Na nagli-lead sa company. You have a certain business na nag-struggle and then you have a certain clown na kung ano-ano yung ginagawa, di ba? And lastly, you have DG Plus na naggawa daw sila ng effort for responsible gaming na nung binabasa ko yung article. So parang setting lang sa app, no? Ikaw yung mismong kung yung Sugarol mismo yung yung gagawa ng setting. Ito yung limit ko, parang dito lang ako pwedeng maglaro, sugal, ganon, bla bla bla. So magano siya, no? It's a responsible gaming, pero ang magde-design at the end of the day is yung mismong user pa rin. DG Plus, maging pa rin to? Profitable. Sa dinami-dami ng sugarol sa Pilipinas, sa dinami-dami ng mga influencers and mga artista na nagpro-promote ng sugal. Diba? Kung baka yan damay-damay lang yan with that being said, I think DG Plus will still become highly profitable in the years to come. Until magkaroon ng matinding competitor na kakain ng market share or magkakaroon siya ng matinding regulation, di ba? Re-regulate siya ng gobyerno. So habang wala yung dalawang elements na yon, I think DG Plus will continue to become a very highly profitable gambling company. That's it for today's video.